What is up with you, my dudes? So today, ipapakita ko sa inyo ang aking matagal na sikreto. Sikretong hindi nabubunyag kailanman. Yun ay ang paggawa ko ng embutido. So very exciting tong episode na to dahil makikita nyo kung paano ko siya ginagawa. Lahat, recipe, procedure, and everything in Kemerut and Kemberlu. Ayan. So, stay lang kayo dyan. Backstory. Dati ko itong binibenta noong 2022. Until now, hanggang dito sa Dubai, binibenta namin to. Hinto lang siya dahil nung umuwi ako ng Pilipinas, so naging busy. Nung 2022, masarap na siya. Hanggang ngayon, hindi nag-iba yung lasa. Pero ngayon kasi, kuhang-kuha ko na. Pero, perfect ko na ngayon, pare. Grabe. Talagang, equality. Tapos dito po lahat nangyayari ang magic sa malaking lalagyan. Dito po natin lalagay yung meat, yung mga ingredients. Dito paghahalu-haluin lahat dito. Yun. Tingnan mo. Dapat pinabayaran nyo ako dito kasi sinishare ko yung ano ko eh. Hidden experience, hidden hidden agenda ko eh. Bota. Pwede pa yan, boss. So, tiny carrots. Personally, ako yung pinupuno yung yung food processor, lalo na pag ang carrots dahil matigas to eh. Silipin mo lang, ganyan. Pwede na yan, para sa akin. Ox na yan. Pwede na yan. Next ingredient natin is ito. Ito ang nagpapabango po ng embutido ko. Celery. Yung maamoy. Yan po. Diyos ko. Ultimo po dahon isinasama ko dito. So, huwag nyo pong makakalimutan to. Kung gagayahin nyo yung recipe ko. Oh, naluluha pa din ako, guys. This one first. Ito po. Malinis to yung marble namin pinaka-flooring ng lutuan namin, kaya sabi nga ni Small Loud din. Of course, no bashing. So yan guys, dito tayo sa may hotdog area. So yan, tapos na. And then usually ilalagay ko na rito yung pasas pero this time pe-flavoran na muna natin dahil nga may nag-request nga ng gusto walang pasas. Unahan natin ng salt. Ediwop na yan. Yan siguro yan. Sa embutido, medyo generous ako sa paglalagay ng spices kagaya ng asin, paminta dahil kasi pinipreaser mo pa yan after. Garlic powder, 2 tablespoon. So, spices na lagay na natin. Ang kailangan na lang natin is yung mga pampatigas niya. Yan ang itlog, harina, cornstarch. Ako, para sa 2 kilo, ito yung nag-work sa akin. So, actually, lalagay ko na nga lahat ng nasa plastic. Bunti na lang Lalagyan na natin siya ng itlog and then, imimix na natin siya. Mas maganda rito kung ang kamay mo basa. Mas hindi didikit sa iyo yung karne pag hinalo mo na. So yan, halo.
Ayan siya, as of right now. So, ito nga pala yung aking nag-iisang way of taste test para malaman talaga natin kung masarap ba yung ginawa natin. Bago ko balutin lahat yan, kasi once na balot mo na lahat yan, wala na. Yun na yun eh. So, ako kahit meron na akong exact measurement each gawa ko, tinatry ko pa rin. So, ito ang gagawin ko bago natin balutin lahat. So, dito nagano tayo ng maliit na portion. Ayan. Tapos, ipiprito po natin yan. Para malaman natin kung yung lasa ay nakuha natin. Every time po yan. Kahit po alam ko na po lasa yung gawa ko, tinitikman pa rin po natin. Mayroon kasi sumablay ka tapos kung nakalimutan ka. Kaya isang bagay kahit memorize mo na from time to time, may makakalimutan ka eh. Ang nagiging horado po is ako at si mama dun sa labas. Titignan po natin yung sasabihin niya kung ano. Ako, ang gusto ko marinig sa kanya is medyo maalat. Yun yung gusto ko marinig sa kanya. Kasi, bakit? Ipipreser pa eh. Diba? So, yung alat, yung flavor no, mababawasan eh. Ayan o. So, medyo tostado na po yung ating taste test embutido. Saktong-sakto eh, no? Lagyan na po natin siya sa ating embutido charcuterie. Moment of truth. The perfect bite. Cheers, pare. Shoutout Ninong Rife. Hindi ko malasahan yung alat na gusto ko. Parang hindi nangyari. Pero baka mainit lang. Hindi natin mga ilang try pa. So habang pinapalamig pala natin yung taste test natin, magbabalot na muna ako ng apat na order na walang pasas. As of right now, meron na tayo ditong foil. Naka-ready na yung foil. Yung keso, ayan, naka-ready na rin. Tapos itong na maalat, kukuha pa ako, kulang pa yan. Pero, gagawin muna natin yung taste test natin dahil ito malamig na. So ito, first bite ko na hindi siya mainit. Sa akin, kulang pa. Pero din natin si mama. Ma? Huwag nyo nga po. Ano to? Ay, ano to, part? Apo. Bakit naman? Harap. Okay na daw sa kanya. Sa akin bitin. Pero aalatan ko pa. Konting alat lang naman na. Tapos okay na tayo. Yung mga walang pasas, na-ipack na po natin. Ayan, apat siya. At huwag kayong mag-alala, ipapakita ko mamaya kung paano magbilot kung medyo alangan kayo. So, quick tip. Para hindi ganong manikit yung itong embutido nyo sa kamay nyo or sa pinag-anuhan nyo ng cup. Maganda niyan is basahin nyo yung kamay nyo o yung cup parehas para hindi siya ganun manikit. Yan, no? Yan. So, eto kamay ko. Wala ganong kinapitan. Basa eh. So, yan. Hapatong mo lang dyan, tapos ilalapad mo ganon. Ang hinahabol mo is yan. Magtira ka ng kahit mga 1.5 inches. Yan. Yan sa gilid. Malalaman nyo later kung bakit. Dito ang nyo, bandang dulo mo na siya ilalagay. Critical to. Dadaan nyo. Bandang dulo mo na siya ilalagay. Ito yung dulo ng palara ng aluminum foil. Yan. Dito ko na siya nilagay. Tapos ako po galante po ako sa keso at sa ingredients. Hindi po ako mapapaninda po yan. Lalo na pagka pag pang PSG ko, mas galante po ako.
Yan. Nalagyan mo lang ganyan. Para pag hiniwa, talagang unang kagat. Lasap agad. Pag bibili kayo ng itlog na maalat, ito po ang maganda. Yung nagmamantika-mantika pa. Ayan o. Puta, sarap niyan. Ito, pagbabalot. Napakasimple lang nito. Until nung nagets ko na. Ito to siya. Kita nyo yung keso at ang itlog na maalat, bandang medyo likod ko nilagay. Kasi igagano mo na yan. Yan. Kumbaga ibibilot mo na. Yan. Para magsara na to yung nasa harap. Tapos ito namang nasa harap na to, yung part na yan, medyo gaganunin mo. Tapos iro-roll mo lang. Huwag mo muna intindihin yung gilid. Basta pagpasikipin mo muna siyang ganyan. Yan. Ngayon, pag nandito ka na, titignan mo to kung saan nakaharap. Kung dito nakaharap, dito mo ngayon pipihitin to. Pihit. Dun papunta. Dahil pag pinakabila mo yan, mapupunit yan. Kung kabila naman, ganun din. Slight lang, hindi ko muna hinihigpitan. Pagka parehas ng medyo medyo nakalak na, saka ako nahihigpitan ngayon. Para itong masiksik. Tapos ang fold natin, ganyan lang. Tapos embutido pare, the perfect bite. And from this point, we just wait. Ay siguro mahinang apoy lang dahil parang hindi maubos yung tubig. Ang mahalaga lang naman dyan is yung moist. Pagka ganito yung steamer nyo, may mga steamer kasi na electric, lalagyan mo lang ng tubig tapos yun na yun. Pero dito mahinang apoy lang, pag kumulo na okay na yun. Tapos pakuluin point is 30 to 40 minutes ang aantayin nyo. So, antayin nyo lang siyang kumulo and then, yun na. So, 40 minutes pa nga antayin ko, pero kayo ang hihintayin nyo lang is, di ba? Sabi sa inyo, bilis lang eh. So, ito na siya. After natin pakuluan yung steam ng mga 30 minutes. So, ayan na guys. So, basically, nahango na natin yung mga embutido galing dito sa may steamer natin. Medyo wala na akong energy at pagod na ako. At meron pa po tayong isang round. Ito po ay yung ating kitchen naman. Ay, chicken. Kitchen embutido. Ayan. So, ayun lang no. Napakadali, napakamura at madami magagawa mo. Pwede mo try mo kung gusto mo. Kung sino ka man nanonood ka, subukan mo na lang. Ayun lang. So, see you guys on the next one. Peace. So we are here revealing the finished product. Ito po yung tsura niya. Bagong luto po ito. Take notes. At baka iprito ko pa po ito. Dahil ayoko pong kumakain ng ganito. So, crispy ang embutids. Kaya ito maliit. Ito lang kasi yung natira. Kaya ito na rin yung binuksan ko at the same time. Revealing. The perfect bite for Are. Siya lang yung kumain. Ang init. Oh, may ano ka. Subo mo ang emborito ni Mark. Siyempre. Itog na maalat. Yes, you want or you know what? Harap. Ito masarap yan. Ha? Malit po ito kasi ito po yung natira. At yung pong mga naglalakihan
May mga minors na po nun. So you tell me, ayan o, itlog na maalat. You tell me, hindi ba masarap yan, boy?